Assalamualaikum! Hello everyone! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng Idam Tuba Battle Gourd Beef Recipe. Ito ay napakasimple lang, madali lang, basta sundin nyo lang ang aking recipe sa aking video para malaman nyo talaga kung ano ang sekreto ko sa pagluluto ng Idam Tuba Battle Gourd Beef Recipe. Gumamit ako ng isang pirasong bottle gourd or opo. So, nilinis ko na at tinanggal ko na ang skin by using peeler. So, nahiwa ko na ang ating bottle gourd. Iniwa ko ng maliliit. Bottle gourd in English sa kaduba sa Arabic, opo sa Pilipinas. Gagamit ako ng medium size of onion. So, ni-slice ko na ang ating onion, hinati ko ng dalawa. So, gagamit tayo ng medium size of tomato. Hiwa ko na din ang ating tomato, hiniwa ako ng maliliit. So, gagamit din tayo ng garlic, mga 5 piraso lang ang kailangan kong gamit. Ating garlic, ginawa kong minced garlic. Din gagamit tayo ng 1 pirasong lemon. At syempre, laging present ang ating tomato paste. Ang gagamitin ko ay meat with bones. Binili ko to sa Kabayan sa halagang 13.73. Hinati ko ang binili ko sa Kabayan na meat. Hinati ko ng dalawa kasi ayoko yung maraming meat. So, nilinis ko na ito, malinis na ito at talagyan ko na ng mga spices para i-marinate natin. Maglagay tayo ng half teaspoon of salt. 1/3 na black pepper, 1/3 teaspoon of sweet paprika. So, haluin natin para mag-absorb ang ating spices sa ating meat. And then, i-set aside natin for 30 minutes. Ito yung gagamitin natin ng mga spices sa pagluluto ng ating battle gourd with meat and bones. So, sweet paprika, curry powder, black pepper, cumin powder, coriander powder, salt, and mixed powder. So, nag-prepare tayo ng bowl para i-grinder natin ang ating tomato. So, lagyan natin ng onion. Tapos, i-grind na natin. Tapos na natin i-green ang ating onion kasama ang ating tomato. So, ito na siya. Ito yung sekreto kung bakit masarap ang idam ng mga Arabo. Painitan mo muna natin ang ating pan. So, after na uminit na siya, so maglalagay tayo ng oil. So, maglagay na tayo ng oil. Ang ginamit kong oil ay olive oil. So, konti lang naman ang gagamitin ko. Ang ilalagay ko. So, after na mainit ng ating mantika, so, ilalagay ko ang ating onion. So, gisahin natin ang ating onion hanggang sa mag-golden brown. So, after nag-golden brown ang ating onion, so, ilalagay na natin ang ating garlic. Tapos, igigisa natin ang ating garlic kasama ang ating onion hanggang sa hindi lumabas ang amoy ng ating garlic. Ang kasunod nito ay ang ating grinder na tomato kasama ang ating onion. Ito yung sekreto kung bakit masarap ang ating idam tuba with meat and bones. Lalagyan na natin. And then, haluin natin.
ilalagay na natin ang ating ni-marinate na meat and bones. Tapos, haluin natin. Maglagay tayo ng salt para yung salt mag-absorb sa ating meat. And then, haluin natin. And then, maglagay tayo ng tomato paste para hindi magmukhang maputla ang ating meat. And then, haluin natin. Kapag nag-dry na ang sauce ng ating ginisang meat, ay lalagyan na natin ng tubig. Ito, nag-dry na siya. Maglagay na tayo ng tubig. And then, i-mix natin. Tapos, takpan natin hanggang sa hindi lumambot ang ating meat. Check natin ang ating beef. Haluin natin. Check natin kung malambot na siya. So, malambot na siya, guys. Maglalagay tayo ng sweet paprika, black pepper, coriander powder, cumin powder, mixed powder, salt, and then haluin natin para mag-absorb ang lahat ng mga spices na nilagay natin sa ating beef. Magdagdag tayo ng tomato paste. Then, haluin natin. Lagay natin ang ating beef magic cube. Then, ilalagay na natin ang ating battle gourd or duba in Arabic, opo in Philippines. Tapos, haluin natin. Takpan natin ng mga 10 minutes. Check natin. Then, haluin natin ulit. And then, add curry powder. And then, mix natin ulit para mag-absorb ang ating spices sa ating niluto. So, medyo matigas-tigas pa ang ating opo, ang ating duba. So, takpan natin ulit ng mga 5 minutes. I-check natin. Then, haluin natin. So, malambot na ang ating battle gourd. So, medyo ipa-dry natin ang kanyang sabaw. Kasi
Kasi yung mga Arabo kasi ayaw nila yung maraming sabaw. Gusto nila yung medyo dry. So, tikman natin guys kung may salt ba. Masarap. Maanghang. So, i-check natin guys. So, mag-extract tayo ng lemon para medyo maasim-asim. Masarap siya. Ito yung sikreto na pampasarap ng idam duba with meat. Tapos, haluin natin. So, medyo nag-dry na ang ating sabaw. So, ipa-dry pa natin konti. So, ito na guys. Luto na ang ating idam duba with laham. So, ang sarap niya guys. So, i-try niyo siya. Sigurado ako magugustuhan ng amo nyo. At bibigyan kayo ng hadiah. Lalagay na natin sa ating serving plate.